Hi guys! Good morning! So, I'm ready to go out of the house now. I have two events to attend today, the BDJ Women's Summit and then YouTube Creator Day. So, it's going to be the very first YouTube Creator Day and I don't know what to expect dun sa event. And probably, you're going to see sa clips yung mga favorite yung YouTubers and I'm going to share yung things na shinare din nila sa amin because I think si Lloyd Cadena, pinapanood ko si Lloyd Cadena, si Will Dasovich, and then may isa pa na YouTuber, they're going to talk siguro like on how to improve your channel or how to grow your channel. Basta I'll let you know. It's a very quick OOTD. This one you've already seen this. Ang dami nagtatanong which store is this from. This is from Topshop and then this dress. And then I'm wearing my Chanel espadrilles. My Celine Trio bag, this is the large version. For accessories, I have my Rolex Yachtmaster and then, of course, pearl stud earrings. Naghihintay kay Jeloy. Bisita ko yung mga alaga ko. Wala pa rin tong pangalan hanggang ngayon, guys. Wala pa rin ako naiisip. Pero ang laki niya na dati sobrang liit niya nung kinuha ko siya sa pet shop. Morning! Hey, guys! Hey guys! Hey guys! Dixie! Ling Ling! Ling! Ang sungit na naman niya. Hindi na ako abot sa BDJ na event kaya diretso na ako doon sa YouTube. Ano kami? Drive-thru Jollibee. Sayang sa event. Hindi ko alam kung ma-upload ko to before nung meet and greet video coverage. Pero kung ma-upload ko man to, nag-iisip pa ko ngayon kung paano madadagdagan yung slots na pwede pa para sa meet and greet kasi ang bilis. Ay, ba't 2 peraso na to? Saan siya dito? Ang dami pa kasing gustong umaten. Tapos parang ang ano ko nung time, parang 20 minutes na puno pa. Pero sabi ni Heather, kasi kasama ko sila nung time na inopen ko yung, nung time na inopen ko yung RSVP, sabi ni Heather, 10 minutes lang daw. Tapos yung iba, 8:30 PM, nakabantay na sila. Then nag-login sila ng, nag-fill up sila ng 9 PM. Pero naghahang yung yung form. Siguro dahil sabay-sabay, ewan ko kung bakit. Alam mo na naman natin. Kaya, i-confirm ko muna sa organizer. Pagas lang. So, I just wanted to thank you guys. Thank you so much for your love, your dedication, and your support for YouTube. Just got out of the YouTube Creator Day event sa Costa Coffee. Somewhere in the 32nd Street dito sa BGC and pupunta pa lang pala ako sa SM Ora. Hindi ko na-attendan yung BDJ event. Try ko humabol and yung mother and sister ni Jello yun nandun na. Sana abot pa ako. Pero yung YouTube Creator Day, very first YouTube Creator Day here in the Philippines, sobrang saya niya. Na-meet ko yung mga dating pinapanood ko lang. Tsaka mas masaya kasi kilala nila pala ako.
As in, nahihiya talaga ako makikuha ng picture, makipag-selfie sa kanila. Pero, they were so nice. Inalaw nila ako. At ang bait talaga nila, promise. And, yung mga talks doon, nagsalita si Will Dasovich, Lloyd Cadena, at saka si Christine Roses, The Real Asian Beauty. Nakaka-inspire sila kung paano sila nag-start. And, yun. Basta, ang daming events na mangyayari ngayong 2016. May tumitigil. Maraming events na mangyayari ngayon with YouTube. And maswerte ako dahil talagang na-invite ako sa, kasi exclusive invite lang yun, yung YouTube Creator Day. Tapos meron pa daw susunod na Creator Academy, parang tuturuan. Sobra palang white, sorry yung lighting na masyado kong yan. Kailangan ng tissue. Ayun na, wala tuloy ako. Yung YouTube Creator Academy, isasendan daw kami ng invite. Ayan. Hi guys, good morning. So, nagbe-makeup ako because I'm going to the Eated House event. And later on, siguro magsistay ako sa coffee shop. Gagawin ko yung mga bagay na hinihingi sa akin ni Ate Sheena for the meet and greet event. We are trying to finalize everything. Yung mga games and prizes today. So, hopefully, maipasa ko sa kanya yon. And, ayan, kailangan ko nang gawin yung makeup ko. Ayan, may exposure na naman yung kilikili ko. Pero alam nyo guys, kahit medyo maitim yan, napansin ko yung binigay sa akin na whitening deodorant ni Ate Mafi Ducky, who's also a YouTuber. Wait lang, pakita ko sa inyo. Whitening deodorant by RNK. Be amazed in just 1 week. Best for excessive sweating, body odor, dark pits, chicken skin, underarm lines, yes, and likes. Safe for teenagers, lactating, and nursing moms. Proven safe and effective. Hindi ko alam kung ito yun, pero kahit paano, mukhang maitim pa rin. Don't mind. Pero mukhang naglalighten na siya. Hindi ko alam kung magkano to eh. Siguro tanungin ko si Ate Muffy. Ang nakalagay dito is, apply twice a day with the cotton. Ang nangyayari lang is, sa umaga ko lang siya na-i-apply. Tapos pag sa gabi, pag hindi ako naliligo bago matulog, ayoko siya i-apply. Ayoko kasing nagre-re-apply ng or tinatamad ako i-wash, tas i-re-apply ko ulit. So, ina-apply ko lang siya pag bagong ligo ako. So, i-update ko kayo. Pero feeling ko, it helps a lot. Especially, naglalighten siya and dry talaga siya, as in dry siya. Muna tayo. Today, I'm going to use the Makeup Forever Ultra HD Foundation. Ayoko mag-makeup ng sobra kasi ang init. Mainit sa, ayan, sobrang liwanag. Tanggalin natin. Yan. Sobrang init sa labas, so ayoko talaga na kapalan yung So, prior to applying my foundation, I applied this primer from Makeup Forever as well. This is the Step 1 Skin Equalizer Radiant Primer. So, just a little chat habang nag-a-apply ako na aking makeup. Hindi ko alam kung anong mararamdaman dahil ang lapit na ng meet and greet. And, basically, kinakabahan ako kaya ako ganito. Kasi sana lahat ng nag-RSVP ay dumating. Nakakatuwa kasi nung nag-RSVP, guys, mga pagkalabas ko ng first 150 slots, naging 165 siya dahil hindi ko siya close agad dahil after 145 responses, naghang yung form and then ang hirap niya i-load tapos pagbalik ng form 165 na. Talaga ako makapaniwala kasi nung day na yun, sabi ni Jelly, huwag ka masyadong kabahan, huwag ka mag-expect na maraming pupunta or may pupunta. Pero nasa isip ko na sabi ko, siguro okay na kung may 40 o 50 na pumunta. Pero guys, 165. Tas ang dami pang humihiling ng mga slots. Maraming salamat talaga and sana umattend sila. Itong Makeup Forever Ultra HD, it really doesn't do much sa covering, lalo na pagka beauty blender yung gamit mo. Pero it looks natural and nai-even out niya yung aking skin tone. If you want fuller coverage, magdagdag ka pa ng layer, pero it doesn't really provide yung super extreme coverage or full coverage. Para sa akin, almost to a full coverage. Ang maganda kasi sa kanya, kahit kapalan mo siya, basta tama yung pagkaka-apply mo, it doesn't look cakey. And lightweight siya sa skin. Favorite kong HD foundation bukod dito is
Inglot. Wait, kunin ko. It's the somewhere in here. Yes, this one. Inglot HD Perfect Cover Up Foundation. Isa pa tong foundation na HD na gusto ko. Pero pag i-compare ko sa ilang dalawa, mas lightweight yung feel ng Makeup Forever Ultra HD. Pero pansin ko sa coverage naman, mas lamang ng konting-konti lang naman yung sa Inglot. Ay, grabe. Ba't ganyan yung contour ko sa ilong? Ba't ganyan sa camera? Parang may brown. Ba't ganyan sa camera? Parang reddish yung contour ko. Pero, okay naman siyang tingnan pag nandito. Yan mo na. Then I have one tip for you guys. If you are using loose setting powders like this one from Laura Mercier and then the RCMA No Color Powder, after mo mag-foundation, ang gamitin mo yung damp na beauty blender and then pagkakuha mo ng product, ilagay mo siya ng marami. Let it stay for quite some time. And then pag okay na siya, ito din yung pantanggal mo. So, igaganyan mo lang siya. Tapos napapansin ko na mas okay yung pagsiset niya, mas nagsistick siya sa face dahil slightly damp yung ginagamit mo na pang-set dun sa loose setting powder. I don't know if I'm making sense, pero pansin ko na mas okay and mas natural tingnan yung finish. The thing with loose setting powders, pag hindi ganun ka-okay siya sa skin tone mo or kahit malapit siya sa skin tone mo, talagang white powdery look pa rin yung naibibigay niya. And then, of course, after that, after everything, use a setting spray or kahit water lang, yung Evian spray na ilalagay nyo dito and then iset nyo yung face nyo with this. Natatanggal yung white powdery look kasi hindi talaga siya pleasant tingnan. Sobrang powdery niya tingnan. So, what I do is that I tap this damp beauty blender after all the powders. It makes everything look natural. Hindi siya yung... Well, hindi niya totally matatanggal yung white powdery look, but it makes the powder particles stick to your face. Yung ginamit ko for contour is this one. But before I do sobrang light contouring lang, I dust sa outline ng aking face. Just konting-konti lang nito, just to bronze the face. After bronzing the face, saka ko nilalagay itong contour, which is a little bit ashy. Ang napapansin ko, pagka nagbo-bronze muna ako yung nagko-contour, mas mukha siyang natural. And then, ito rarely ko lang ginagamit. Actually, hindi ko pa nga ata ito nagamit. Parang hindi pa. Tapos, itong nasa taas, pinagmimix ko siya as highlighter. So, ang ginagawa ko lang with like this one. This brush is a Makeup Geek angled contour brush na maliit. I just tap this alternatively dun sa mga pans. And then, yung ginagamit ko to highlight some areas of my face. For bronzing, I use this NARS Ita brush, I think. I'm going to use this Becca Afterglow palette, and then my favorite blush here is Flower Child. Pakita ko sa inyo, wait lang. Yan. Yung nasa pinakadulo. Okay na ba? Parang sobrang pink sa camera, pero hindi naman talaga dito. So, I am finished doing my makeup, guys, and this is my makeup for today. Ngayon lang ulit ako nakasuot ng pink na lipstick, and this is a mixture of MAC Be Silly and then MAC Please Me. That was a suggestion by a MAC makeup artist, kaya yun yung trinay ko today. Because the theme of the Etude House Berry Collection event is floral, so might as well wear pink today. Tapos, I'm going to show you my outfit. My outfit for today, guys, just this Aerie Sim Uniqlo tank top and then maxi skirt from... Pag hindi siya sa Pink Manila sa apartment 8 ko binili, nakalimutan ko na kasi medyo matagal na to. And then, this LV Alma BB bag for my shoes. Wala pa akong suot. Grabe, sobrang init.
doon kung paano mapapaliit yung arms. Kasi hindi naman ganun kalaki yung ibang parts ng katawan ko. Tapos ito, ang laki niya. Kahit talaga pumapayat ako. Pumayat kasi ako nitong nagpabunot ako ng 4 molar. So, ang daming nakapansin. Pero yung braso ko talaga, hindi siya nagpapaapi. Talagang hindi siya maapektuhan ng kagutuman. Malaki pa rin siya. Kaya, siguro exercise tips kung paano yun. Napansin ko kasi, since na nagkaroon ako ng PCOS, tumaba talaga ako. Wala akong ginawa na kahit na anong routine o change na routine para mag-gain ng weight. Because before, I was really trying so hard to gain weight. Nag-gym na ako and all that jazz. Pero, talagang ayaw pa rin. Nagkaroon pa nga ako ng ng nutritionist eh. Nag-fitness first ako before. I had my own nutritionist, physical trainer. Hindi ako tumataba. That was, hindi ko alam ko ilang sobrang tagal na nun, years ago. And siguro mga 5 years ago. And then, bigla na lang ako nagkalaman. Siguro nga dahil nag-onset na yung PCOS ko and sabay nung pagkakaroon ko ng laman, talagang ang dami kong pimples. Hindi siya super dami katulad ng sa iba, pero kahit tipong 3 lang siya o 4, kitang-kita kasi ang lalaki niya, cystic talaga siya. So, hindi ko alam kung anong gagawin ko nun. But, pinag-iisipan ko na kung paano ko gagawin yung PCOS video na yun. Kasi, ayoko maglabas ng video na nagsasabi na ito yung medication ko. Kasi baka maraming bumili ng ganong gamot and hindi siya advisable. Basta, nasa na ba yung kwento ko? Na wala na ako doon sa pinagsasasabi ko. Ano kwento ko kanina? Ang daldal ko kasi nakalimutan ko tuloy ko anong kinukwento ko. Paano nga ba tayo napunta dun sa PCOS? Ayun, yung sa arms ko. Tapos magda-drive-thru ako sa McDo. Ayan, katabaan yung sinasabi ko tapos drive-thru sa McDo. What are you doing? Drive-thru. Yeah, yeah. Miss, may ketchup and salt po? Ketchup and salt? Wala salt. Ketchup lang. Pasuyo na. Thanks. I still receive a lot of messages kahit 180 attendees na yung in-accept ko and around 200 tayo dun sa venue. Ang dami pa rin messages na sayang sana nakasama sila and hindi ko alam. Ayoko pang isipin yung susunod na meet and greet and kung anong gagawin ko sa first YouTube anniversary ko. Pero ayokong magpabayad sa meet and greet because this is kind of like my Thanksgiving for my viewers for being very supportive. Sobrang support na hindi ko ine-expect para sa isang baguhang YouTuber na katulad ko. Just 8 months in YouTube and masasabi ko na syempre mahirap magsimula kasi hindi mo alam kung saan mo dadalhin yung content mo and all that jazz. Pero sobrang supportive na mga viewers na nape-pressure ako lalo na mas ayusin. Pasensya na kung wala agad akong mga na-upload ngayon kasi nga tinatry ko mag-focus dun sa meet and greet and dun sa mga ibang ina-attendan ko na events. But I have a lot of videos for you. Ang dami kong ideas na gustong i-film. Sana mag-push through yung mga ideas na yun.
leaders here are there. Okay? So watch out for something. Will Nina, okay? Something Will Nina soon. I'm really excited. Baka akala nila official na kami. Ay, hindi pa naman, pero malapit na. Malapit na. Hi, Bella fam. Hello to people also who follow and subscribe to Anna Kai. I love you guys so much. I hope that we can collab soon. Yes. Comment down below what we should do for us to collab. No? That would be fun. Hi guys! So I'm with Loise and Bea. Kilala niyo naman sila. So this is my first time having coffee with them. Actually, wala akong coffee. Sila lang. Kasi paalis na sila. But next time ulit. Okay. Hindi sila makapunta sa meet and greet because they have foreign vacation. Gusto pa naman namin. Ayan. Please say hi.